Magandang buhay mga kababayan. Andito uli ang inyong lola, si Lola Madam. At ngayon po pag-usapan natin yung masyadong trending. Okay, ano po ba yung masyadong trending na yan? Kasi nga po, yung ating pong ex-government official na si Attorney Rowena Guanzon ay pinag-uusapan. Ano po ba nangyari kasi? Ayun, apparently si Attorney Guanzon ay nasa isang mall dyan sa Rockwell. Yung pala inubos siya. Di naman natin alam kung gaano ba karaming ubo yun. Kaso wala siyang wala siyang face mask. Siyempre meron naman mag-asawa, I think nag-ano lamang yon, nagmalasakin ako. Pwede po ba takpan ng mask, ganyan. Nagalit. Pinagmumura, nag-PI-PI. Di ka naman mayaman, ganyan. Wala ka namang Gucci, wala ka namang Rolex, ganyan. So, ano po masasabi niyo doon? Ano po? Ako, masasabi ko doon. Kasi po, di ba, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan pa yung sinasabi po sa sa Matthew 12:34. Kung ano yung nasa puso mo, yan po yung lumalabas sa bibig. Kaya kung ang mga pinasok mo sa bibig, sa puso mo, hindi maganda, hindi rin maganda yung lalabas. Ano na ba naman ayun, nasabihan siya na, bakit hindi takpan yung bibig dahil sa ubo, no? Kung halimbawa kayo yun, ano sasabihin niyo sa kanya? Pare, kayo yung nasabihan, kasi Rowena Guanzon, nasabihan ka, mag-mask ka naman, ganyan, no? Adi, kung ako yun, ay naku, sorry po, pasensya na. Naku, nalimutan ng lola mag-mask. Pasensya na po, ganyan. Di ba, ganon? O kayo, anong gagawin nyo? Mumurahin niyo rin po ba siya? Ganyan. Kasi nga po, kung ano yung nasa puso, yun po ang lalabas sa bibig. Di ba? Nasa Bible yan eh. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kung burak yan lumalabas, nasa puso mo, burak din yung lalabas. Sa bagay, ilang beses ko na rin napapanood dyan si Attorney Rowena Guanzon, di ba? Ang dami niya mga nagmumura rin siya. Ang dami niya mga sinasabi against sa president, di ba? Pero nakalimutan ko na yun. Basta naalala ko, marami siyang, tingin lalabas siya, marami siyang mga, kung ano-ano yung lumalabas sa bibig niya. Ganun po. Kaya tingnan kaya sana makita ni Attorney Guanzon kung ano ba talaga yung pinasok niya sa puso niya, mga pinapasok niya. Baka kasi puro naman galit, baka naman kung ano-anong masasakit sa loob, baka naman nung araw, nung bata siya, o marami siyang experience na nakakagalit sa kanya. That's why kung ano yung nasa puso niya, kapraso lang naman yun. Hindi ba, kapraso lang naman na, bakit mo naman ako sinisita sa pag-ubo ko? Which is, dapat lang natural. Why? Because, public place yun, tapos ubo ka, wala ka man lang, ano tawag dyan, maskara or mask, di po ba? Ayan, so tingnan po natin yung puso natin. Mas maganda kasi kung ipapasok natin sa puso natin yung magagandang bagay. Katulad ng mga sinasabi sa Bible, po. Ayun, so katulad yan, dapat talaga kung ano yung nasa, sabi pa nga pala ng Panginoon sa Proverbs 4:22, sabi niya, above all else, sabi niya ganun, guard your heart. Yan. For it is a wellspring of life. Naku, gagaling doon yung bukal, ng buhay. Ito nasa puso natin. Kaya po, para sa ating mga tao na ganyan, siyempre gusto natin maganda naman ang buhay, hindi ho ba?
Nagwawala-wala ka diyan sa ano, sa sa mall pa naman, daming tao, sobrang iskandalo, 'di ho ba? Tapos, pero yun nga, kailangan ayusin natin hmm, yung ating mga ipinapasok. Kunwari, baka naman mahilig ka sa drama na talagang baka pinapanood mo mga TV series na, puro drama, no? Away dito, away doon. Ang dami naman kasing mga palabas ngayon sa TV. Matagal na, sabagay matagal na akong din nanonood ng TV. Ano, puro ano lang ang pinapanood ko, news, no? Mamaya puro yung awayan, suntukan, sabunutan, no? Murahan, no? Ganyan, baka ganyan na ipapasok, no? O kaya kung ano man ang binabasa mo o kung ano man, basta ingatan niyo at higit na maganda, babasahin mo yung salita ng Diyos, di ba? Yan din marami po tayo magagandang masasabi, no? Hindi yung mura dito, mura doon, no? At alam niyo, isa pa rin sa dapat nating tandaan, ang sabi doon sa Bible ay yung pride, no? Pride, ano ba, mauunahin mo na yung pride bago sa pagbagsak. Pride goes before destruction, no po? Kaya yun, alam natin pagka mataas yung ating pong lipad, mataas ang ating ano tawag diyan, yung pride na yan, no? Yung nanghahamak ka sa kapwa, alam niyo babagsak ka diyan. Kaya yun, alam niyo, ayan ang matindi pagbagsak mo kapag ikaw ay napakataas ng lipad mo, 'di ba? Sabi nga kung gaano kataas ang lipad, gano'n din ka ano ba 'yun, ang kalabog pagbagsak. Gano'n din katindi yung pagbagsak. So, 'yun po, isa pong magandang ano po 'yun, paalala, 'wag tayo masyadong mataas ang pride. 'Di ba sabi niya, sabi niya gano'n, "Wala ka namang Gucci, wala ka namang, Rolex," 'no? Siguro siya marami, gano'n. So, mga kababayan, 'no, maganda ring lesson 'yan para sa atin. Kaya nga po, isa pa, sabi dito, garbage in, garbage out. Sige, kung ano yung lumalabas sa atin, ibig sabihin may pumasok na hindi maganda sa ating puso. Ano po? Kaya mga kababayan, no, ngayon, sino ba ngayon napapahiya? Di ba? Napapahiya ka rin naman, di ba? So, yun po mga kababayan, tandaan po natin, ang pride natin ay, wag masyado. Mas maganda po yung mapagpakumbaba. Kasi nga po, yung mapagpakumbaba ay itinataas. At yun namang nagpapakataas ay ibinababa. So, ano nga yung mangyari kay Attorney Rowena Guanzon, no? Ayaw natin mangyari yun. Meron pa naman pagkakataon na magsisi, attorney. Meron ka pang buhay, kaya pwede mo pang baguhin ang grace mo, pagsasalita mo. Amen? Yan. So, ito ngayon ang inyong lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. God bless everyone. Bye!